Magandang umaga. Ang videong ito ay tungkol sa kontrobersyal na pagpatay kay General Antonio Luna, isang general na namuno laban sa sandatahang lakas laban sa mga Amerikano noong February 1899 hanggang June 1899. Halina't makinig, matuto at ating alamin ang kaalaman ng mga estudyante patungkol dito. Si Antonio Luna o mas kilala bilang General Luna ay nakatanggap ng isang sulat mula sa dating Pangulo na si Emilio Aguinaldo na siya ay pinapapunta sa kumbento sa Cabanatuan upang bumuo ng bagong gabinete. Ngunit sa kanyang pagdating ay hindi niya ito naabutan dahil ang Pangulo ay pumunta sa Isabela. Sa kanyang pagdating sa kumbento ay naabutan niya ang isang tao na si Pedro Hanolino at ito ay kanyang binulyawan. Sa pag-akyat ni General Antonio Luna sa kumbento ay naabutan niya si Felipe Buencamino. Nagkaroon silang dalawa ng pagtatalo at habang nagtatalo ay nakarinig ng putok ng baril sa labas ng kumbento si General Antonio Luna. Galit siyang bumaba para silipin ang nangyayari. Sa paglabas niya ay doon siya pinaligiran ng mga sundalo ng kawit. Ang hindi alam ni General Antonio Luna ay yun na palang huling araw niya dahil tinaga siya ni Pedro Hanolino sa ulo. At doon sinundan ng putok ng baril at saksak ng mga sundalo na kapaligid sa kanya. Ayon sa libro na The Rise and Fall of Antonio Luna ni Vivencio R. Jose, ipinakuha at ipinasira ang mga dokumento na nahanap sa labi ni General Antonio Luna. Panayam ni Jose Abad kay Pedro Hanolino, sinabi nito na walang sino man nag-utos sa kanya na paslangin si General Luna. Ang insidenteng nangyari ay para protektahan ang sarili dahil kilala si General Luna bilang sa mainitin ng ulo. Naisip niya na sasaktan sila nito at huhugot ng baril kaya agad niya itong tinaga sa ulo. Nakulong si Hanolino pero agad din itong nakalaya dahil self-defense daw umano ang kanyang ginawa. Ako si Gayoso Patingan. sa Maulan at nandito kami sa Marikina Riverside upang mag-interview ng mga estudyante patungkol sa kontrobersyal na pagpatay kay General Luna. Ito sila kuya. Kuya, pwede ka po ba naming ma-interview? About saan po ba yan? Tungkol po sa kontrobersyal na pagpatay kay General Luna. Okay po, ano po yung una yung katanungan para dyan? Ang una ko pong katanungan is, sa tingin niyo po ba intentional or self-defense ang nangyaring pagpatay kay Antonio Luna? Para sa akin, intentional ang pagpatay sa kanya kasi umabot ng 40 na tama ng baril. Ang tumama sa kanya, meron pa itong saksak at taga. Mukha bang self-defense yun. Oo, tama. Balak talaga nilang patayin si Luna sa lagay na yon. Bilang estudyante, sa tingin mo, sino ang utak ng pagpatay kay General Luna? Marami nagsasabi na si Aguinaldo ang nagutos na ipapatay si Luna. Pinapunta niya ito sa Cabanatuan at tinutusan ng kanyang sundalo para patayin ito. Si Buencamino at Hanolino, nagkasundo sila na patayin si Luna dahil malaki ang galit ng dalawang yung kay Luna. Oo, tama. Kasi pinahiya ni Luna at pinakulong si Buencamino at pinalis naman si Hanolino sa posisyon bilang kapitan. Kaya may sama ng loob ang dalawang iyon. Sa tingin nyo, ano yung motibo ng pagpatay kay General Luna at bakit tinuturo na si Emilio Aguinaldo ang may pakana nito? Marami kasing bulong-bulungan o sabi-sabi na gustong kudita ni General Antonio Luna para mapatalsik si Aguinaldo sa pwesto. Baka ito rin ang dahilan para mag-udyok si Aguinaldo na ipapatay si General Antonio Luna. Ayun lang yung mga tanong namin. Maraming salamat. Ayon sa libro na The Rise and Fall of Antonio Luna, nagawa ni Vivencio R. Jose, may matandang dumungaw sa bintana ng kumbento matapos mapaslang ni Antonio Luna. Sabi rin ni Jose ay may dalawang bersyon ang sinabi nito. Ang unang bersyon na sinabi ay, gumagalaw pa ba yan? At ang pangalawang bersyon naman ay, gumagalaw pa ba yan? Masasama kayong tao. Ang unang bersyon ay parang sinisigurado kung patay na ba si General Luna. Ang pangalawang bersyon naman ay sinasabi na ang mga masasamang tao ay ang pumatay kay General Luna. Alin man sa dalawang bersyon, isa ang tiyak dito.
Ang matandang dumungaw sa bintana ay ang ina ni Aguinaldo na si Trinidad Fami. Dahil dito nagkaroon ng suspetsa na si Aguinaldo ang nagpapatay kay General Luna, pero ayon kay Aguinaldo, wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ang tanging pagkukulang niya lamang ay hindi naparusahan ang mga may sala. Humingi ng pabor si Buen Camino kay Aguinaldo na linisin ang pangalan niya sa pagkasangkot sa pagpatay kay General Luna. Ngunit hindi ito pinagbigyan ni Aguinaldo dahil lalabas nakasali siya sa mga ng pangyayari. Hindi nakasuhan ang mga kasamang sundalo sa pagpatay kay Luna. Walang investigasyon na isinagawa sa katawan ni Luna, kaya walang nagpapatunay kung intentional ba o self-defense ang nangyari. Agad siyang binigyan ng proper burial at agad inilibing sa kanyang mga labi. Sa lugar ng Plaza Lucero sa Cabanatuan, Nueva Ecija ay matatagpuan ang monumento ni General Luna bilang pag-alala sa magiting na bayani. Nakakalungkot isipin na buong tapang na lumaban si General Luna laban sa mga dayuhan dahil sa kagustuhan na makamit ang kalayaan ng ating bansa. Pero ang sariling kapwa pala ang papaslang sa kanya. Ayon kay Aguinaldo, sinasabi niya na si General Luna ang nagpapadala sa kanya ng telegram na nais nitong pumunta sa Cabanatuan. Pero hanggang ngayon, walang maipakita na ebidensya na nagpapatunay na nagpadala si General Luna ng telegram kay Aguinaldo. Nitong 2018, may lumabas na isa sa 4 na telegram na ipinadala ni Aguinaldo kay General Luna. Natagpuan ang mga telegram sa koleksyon ng manugang ni General Luna. Hindi ito nagpapatunay na si Aguinaldo ang nagpapatay kay General Luna, pero ito'y sapat na katunayan na pinapunta ni Aguinaldo si General Luna sa Cabanatuan.